mga sister, wallahi, kung inyong irerespeto ang inyong mga sarili, irerespeto kayo ng mga kalalakihan. Pero kung kayo mismo, hindi ninyo irerespeto ang inyong mga sarili, Papaano ka irerespeto ng mga kalalakihan? pati ikaw mismo, hindi mo nirerespeto ang iyong sarili sa pamamagitan ng dangal karangalan na pinagkaloob sa iyo ng Islam, na ito yung pagsusuot ng proper way na hijab. Tanungin natin ang ating mga sarili, kung sino sa ating mga mata ang respetado, yung mga nakabalot na mga kababaihan, nakahijab na mga kababaihan, was to proper way na paghijab, o yung mga babaeng kita ang pusod, kita ang hita, kita ang maputi na bakrang, la hawla wala quwwata illa billah. Sino ang respetado sa ating paningin? Wallahi al-azim, respetado sa ating paningin ang mga kababaihan na kanilang tinatakpan ang kanilang mga aura. Ikaw na babae, kung nagsuot ka ng wastong hijab, malayo na makapag-isip ng hindi mabuti o kaya satanismo yung lalaki. Pero dahil sa ikaw ay naghubad sa kanyang harapan, ipinapakita mo sa mga tao ang iyong maputing leeg, ang iyong maputing puso, ang iyong maputing subhanallah. So, ikaw ay naging kasangkapan ni Satanas para magkasala ang mga kalalakihan. Bakit hindi ninyo gayahin ang mga matutuwid na mga kababaihan, ang mga mararangal na mga kababaihan, katulad ni Virgin Mary, katulad ni Maryam alayhassalam, na ina ni Jesus Christ, ina ni Isa alayhimassalam, na kung saan kanyang tinatakpan ng kanyang katawan, ng kanyang aura. Talakayin natin ang mga kahigitan, kahalagahan ng hijab. Ang minimin natin sa tinatawag na hijab, ito yung wastong pagtakip ng babae sa kanyang aura. Ano ang ibig sabihin ng aura? Ma yajibu sitruhu. Ito ay ang parte ng katawan ng tao na obligadong takpan. Ito yung tinatawag na aura. So ang hijab sa makatwid, ito yung wastong pagtakip ng babae sa kanyang aura. Banggitin natin ang mga kondisyon na nabanggit ng ating mga ulama para maging tama ang kaparaanan ng kanyang pagtakip sa kanyang aura. Unang nabanggit na kondisyon, sabi ng mga ulama, ang kasuotan ay dapat na tumatakip o bumabalot sa buong katawan. Ang maaari lamang ilitaw ay ang kamay at ang mukha ayon sa ibang mga pantas. Ibig sabihin, nagkaiba sila ng pananaw, ang mga ulama, ukol sa mukha at mga kamay, kung ito ba ay aura o hindi. Pangalawang kondisyon, ang material nito ay hindi dapat na sobrang nipis. Hindi siya dapat manipis masyado, na kung saan ang katawan ay maaaring masilip o kaya maaninag. Pangatlong kondisyon, ito ay dapat maluwag upang hindi bumakat ang kasuotang ito sa hugis o kaya korte ng katawan. Pang-apat na kondisyon, ito ay hindi dapat kahawig o katulad ng kasuotan ng mga kalalakihan. Panglimang kondisyon, ang disenyo ng kasuotan ay hindi dapat nahawig ng kasuotan ng mga kababaihang kafira, mga walang pananampalataya. Pang-anim na kondisyon, ang disenyo ay dapat na simple at hindi nakakaakit o kaya nakakapukaw ng atensyon ng iba. Pang-pitong kondisyon, ito ay dapat na isinusuot dahil sa pangangailangan at hindi upang umani ng magandang reputasyon o kay katayuan sa lipunan. Pang-walong kondisyon na nabanggit ng ating mga scholar, dapat layuan kapag lumalabas yung mga kababaihan, layuan nila yung paglalagay ng mga perfume. So ito ang mga kondisyon na nabanggit ng ating mga scholar para maging tama yung hijab o kaya yung pagtakip ng babae sa kanyang aura. Ngayon, dumako tayo sa hukom o kaya hatol ng Islam sa hijab, pagtakip ng babae sa kanyang aura. Waqala Ibn Hazm fi maratib al-ijma' ittafaqu ala anna sha'r al-hurrati wa jismaha hasha wajhaha wa yadaha aura
واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا. Sabi ng mga scholar, at kabilang sa mga nagsabi nito ay si Ibn Hazm sa aklat na Maratibul Ijma. Sabi niya, nagkaisa daw ang mga scholar na ang buhok ng isang babae at ang kanyang katawan maliban sa kanyang mukha at kamay ay aura. At nagkaiba sila, ibig sabihin nagkaiba sila ng pananaw, ang mga ulama, at nagkaiba sila sa pananaw ukol sa mukha at mga kamay, kung ito ba ay aura o hindi. So ang hijab po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagtakip ng babae sa kanyang aura ay obligado na iniobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbanggit tayo ng ilan sa mga kahalagahan ng hijab, pagtakip ng babae sa kanyang aura. Una mga kapatid, hifdhan lil-'ird. Ang hijab ay bilang pangangalaga sa kanyang reputasyon, bilang pangangalaga sa kanyang dignidad, sa kanyang dangal mga kapatid. Pangalawang kahalagahan ng hijab, taharatun lil qulub. Kapag nakahijab yung mga kababaihan, ito ay mas malapit sa kadalisayan ng mga puso natin mga kalalakihan at kadalisayan ng kanilang mga puso. Dhalikum athaharu liqulubikum wa qulubihin. Sa malapit-lapit na kahulugan, mas dalisay ito para sa inyong mga puso, na mga kalalakihan at sa puso ng mga kababaihan. Ang hijab, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay bilang pagdadalisay sa ating mga puso. Kapag nakahijab yung mga kababaihan, mas malayo tayo na tayo ay makaisip ng mga satanism na pag-iisip, mga malalaswang pag-iisip. Pero kung nakahubad yung mga kababaihan na nakikita natin, madali tayong makapag-isip ng satanismo na pag-iisip. Yung hindi natin nakikita, para natin nakikita, sobra pa sa x-ray. Tingnan ninyo yung kadalisayan ng turo ng Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangatlo mga kapatid, ilan sa mga kahalagahan ng hijab? Ito ay para umiral ang mabuting pag-uugali, yung hiya ng babae. Tingnan niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung babaeng hindi nag-hijab, nawawala sa kanya yung pangangalaga niya sa kanyang dignidad. Kaya ang resulta, hindi siya ginagalang ng mga kalalakihan. La hawla wala quwwata illa billah. Irerespeto ka ng lalaki, kung ikaw na babae, nirerespeto mo ang iyong sarili. Iniingatan mo ang iyong pinapangalagaan mo ang iyong dignidad sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, natakpan ang aura ng kaparaan ng ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hijab, pagtakip ng mga kababaihan sa kanilang mga aura, ito ay sign. Ito ay sign ng mga mararangal na mga babae. Sign ng mga matutuwid na mga babae. Ang hijab ay sign ng mga babaeng respetado, mga babaeng kanilang iniingatan ang kanilang mga puri. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain." Sa malapit-lapit na kahulugan, ito ay mas mainam para sa kanilang mga kababaihan, nang sa ganon sila ay makilala bilang mga mararangal na mga babae. Nang sa ganon, hindi sila maalipusta. Tingnan ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tanungin natin ang ating mga sarili, kung sino sa ating mga mata ang respetado, yung mga nakabalot na mga kababaihan, nakahijab ng mga kababaihan, was to proper way na paghijab, o yung mga babaeng kita ang pusod, kita ang hita, kita ang maputi na bakrang, la hawla wala quwwata illa billah.
Sino ang respetado sa ating paningin? Wallahi lazim, respetado sa ating paningin ang mga kababaihan na kanilang tinatakpan ang kanilang mga aura. Kaya nga, kapag yung babae lumabas, nakahubad, nakashort lang, nakaspagiti, bakit siya? Ano yung tawag doon? Taghoy. Tinataguyan ng mga kalalakihan. Yung babae naman nasira ang kanyang pag-iisip, akala niya, oh, ang ganda ko. Tinataguyan ako niya. Sikat na ako, ang ganda ko, ganito. Hindi niya alam na binabastos na pala siya. Sa pag-iisip ng mga kalalakihan ay para na siyang hinuubaran, para nang tinitingnan kung ano nasa loob. La hawla wala quwwata illa billah. Pero kung ang babae ay balot na balot, irerespeto ng lalaki, mga sister, wallahi, kung inyong irerespeto ang inyong mga sarili, irerespeto kayo ng mga kalalakihan. Pero kung kayo mismo, hindi ninyo irerespeto ang inyong mga sarili, Papaano ka irerespeto ng mga kalalakihan? pati ikaw mismo, hindi mo nirerespeto ang iyong sarili sa pamamagitan ng dangal karangalan na pinagkaloob sa iyo ng Islam, na ito yung pagsusuot ng proper way na hijab. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gumising tayo. Ito ay fitna. Malaking fitna, mga kababaihan. Ipag-utos natin sa kanila ang wastong paghihijab. Tayong mga tatay, yung mga kuya, meron silang mga anak na mga dalaga, meron silang mga kapatid na mga dalaga, ipag-utos ninyo sa kanila ang proper way na paghihijab, kasi itatanong sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kababaihang ito. Itatanong sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakahijab ng proper way na paghijab yung mga kababaihan, malayo ang mga lalaki sa pag-iisip ng mga satanismo ng mga pag-iisip. Pero kung makakita ka na naka-short, la hawla wala quwwata illa billah, naka-miniskirt, pati kahit na hindi ka mag-iisip ng hindi mabuti, na makakapag-isip ka, siyempre lalaki ka eh. Kung mahinang yung katakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, makakapag-isip ka talaga. Sabi nila, hindi ito dahil sa dress. Sabi ng iba, hindi ito dahil sa suot ng babae, bagkus dahil ito sa satanismo, kaya pag-isip ng lalaki. Ikaw na babae, kung nagsuot ka ng wastong hijab, malayo na makapag-isip ng hindi mabuti o kay satanismo yung lalaki. Pero dahil sa ikaw ay naghubad sa kanyang harapan, ipinapakita mo sa mga tao ang iyong maputing leeg, ang iyong maputing puso, ang iyong maputing subhanallah. So, ikaw ay naging kasangkapan ni Satanas para magkasala ang mga kalalakihan. La hawla wala quwwata illa billah. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kababaihan. Ang hijab ay bilang pangangalaga sa mga kababaihan at reputasyon nila at sa mga kalalakihan para mapalayo tayo sa zina, tinatawag na zina. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Sa ibang mga lugar, gaya ng sa India at sa iba pang mga lugar, ang mga kababaihan ay nakikipag-jihad, nakikipagdigma, kanilang ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan na masunod ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang kanilang isinisigaw sa harapan ng mga taong gusto nilang iban ang hijab sa kanilang mga lugar. Nakakalungkot, sa ibang mga lugar, hindi sila malaya. Nahihirapan silang ipagtanggol ang kanilang karapatan na masunod ang kautusan ni Allah. Samantalang dito sa atin, maliban sa ginabayan ni Allah at mga kababaihang nasa gabay ni Allah, patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ilan sa mga kababaihan, sila mismo,
tinatanggal nila sa kanilang mga sarili ang karangalang ipinagkaloob sa kanila ng relihiyong Islam. Mga kapatid, ang totoong kalayaan na dapat hangarin ng isang mananampalataya kay Allah ay ang kalayaang masunod ang kautusan ni Allah, may sa katuparan ng kautusan ni Allah at makalayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ang kalayaang masunod ang self-desire at masuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang totoong kalayaan na dapat inaasam ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa atin, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, makakakita ka ng babae kapag nasa lugar na majority doon ang kamusliman, halimbawa sa Marawi o kaya sa iba pang mga lugar, sila ay nakahijab. Pero pagdating sa mga lugar na majority dito ang non-Muslim, tanggal ang hijab. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sino ang iyong sinasamba? Si Allah ba talaga o ang mga tao? Dahil lang sa ang lugar na ito ay marami yung kamusliman, nahihiya ka na hindi ka maghijab. Sino? Kanino ka nahihiya? Kay Allah ba talaga o sa mga tao? La hawla wala quwwata illa billah. Makakakita ka ng mga babae maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniiwanan ang paghijab. Bakit? Dahil sa trabaho. Natakot ka na mawalan ka ng trabaho? Sino ba talaga ang nagbibigay ng rizq? Si bossing mo o si Allah subhanahu wa ta'ala? Makakakita ka ng mga estudyante na hindi naman pinagbabawalan na maghijab pero ayaw nila maghijab dahil doon nakakahiya. Ikinakahiya ang hijab, ikinakaya nila ang pagiging Muslim, samantalang sa ibang lugar ay kanilang ipinaglalaban. Kung makikita niyo lamang mga kapatid, ang pakikipagdigma, pakikipaglaban ng mga Muslimat, kanilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan na kanilang takpan ang kanilang mga sarili. Hirap na hirap silang may sakatuparan ng utos na ito. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, malaya po tayo na isakatuparan, malaya po ang mga kababaihang may sakatuparan ang paghijab. Pero sila mismo hindi nila sinasakatuparan. Gabayan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sister na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang iba naman, ang kanyang tinatakpan ay yung kanyang buhok lamang at ang kanyang leeg ay hindi tinatakpan. La hawla wala quwwata illa billah. Ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala paghijab, hindi ang buhok lang ang tatakpan, mga kapatid, mga sister. Ang kanilang katwiran ay mainit daw. Ang isang mananampalatayang Muslima, hindi niya inaalintana ang init na kanyang nadarama dahil sa kanyang paghijab. Bakit? Dahil sa alam niya, kul naru jahannam asyaddu harra. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, na ang apoy ng impyerno ay mas higit na matindi ang init nito. Alam ng mga kababaihan na matutuwid, mananampalataya kay Allah, na mas mainit ang apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi nila alintana ang init na kanilang nadarama dahil sa kanilang paghihijab. Ang iba naman sa mga sister na way gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginagaya ay ang mga artista. Gumagasto ng ilang libo, yung iba ilang libo. Kanilang ginagasta para lang magpariband, para lang magpablandi, para irampa sa mga kalalakihan, sa public places, na sila daw ay magaganda, na sila daw ay ganito-ganito ginagaya nila ang mga artista. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bakit hindi ninyo gayahin ang mga matutuwid na mga kababaihan, ang mga mararangal na mga kababaihan, katulad ni Virgin Mary, katulad ni Maryam alayhas salam, na ina ni Jesus Christ, ina ni Isa alayhimassalam, na kung saan kanyang tinatakpan ng kanyang katawan, ng kanyang aura.
Yan ang dapat na pamarisan at hindi ito mga artista. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ang kagandahan ng babae ay para lamang dapat sa kanyang asawa. Nakakalungkot kapag lalabas yung ilan sa mga kababaihan, naway gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, panay ang make-up, panay ang pagpapaganda, nasusubran pa yung mga artista sa pagpapaganda kapag sila ay lumalabas. Pero kapag sila ay nasa bahay, nasa tahanan ng kanilang mga asawa, la hawla wala quwwata illa billah, kung ano ang pinakapangit na meron siya, yun ang nakikita ng kanyang asawa. At yung pinakamaganda na meron siya, yun ang ipinapakita sa labas sa public. La hawla wala quwwata illa billah. Anong akala ninyo sa inyong mga sarili? For sale? For rent? For amusement? Para sa kaligayahan ng mga mata ng mga kalalakihan? Yan ang tingin ninyo sa inyong mga sarili. Mga kapatid namin, mga sister namin, mga minamahal namin na mga sister sa pananampalatayang Islam, tandaan ninyo na ang inyong mga kagandahan ay para lamang dapat sa inyong mga asawa at hindi yan para sa lahat, hindi yan para sa public. Hindi kailangan ipakita ang ganda ng babae para may pakita sa mga tao na siya ay dapat i-appreciate, dapat siya ay tawagin na marangal. Hindi ganyan, mga kapatid. Huwag akalain ng mga sister na kailangan nilang irampa ang kanilang mga beauty, ang kanilang mga kagandahan para sila ay ma-appreciate ng mga tao. No, mga kapatid. Ang makaka-appreciate lang sa'yo na inirarampa ang kanyang kagandahan ay ang mga taong sira ang kanyang utak at ang kanyang puso ay napakarumi. Naway gabayan tayo ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang ilan naman sa mga kababaihan ng katwiran, dapat maging moderno tayo. Dapat sumabay tayo sa modern. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Alam niyo kung anong tingin ng ilan sa modern? Kung sino ang mas humuhubad na kahubad, ito yung moderno. Kung ang pagiging moderno ay paghuhubad, kung ganun, mas moderno pa ang mga hayop sa mga tao. Waliyadu billah. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Payo ko, lalong-lalo na sa mga nalugmok sa social media, mga TikTokers, mga vlogger, payo ko po sa aking sarili at sa inyo, sikapin ninyong huwag kayong makaiwan ng buhay na kasalanan. Alam ninyo kung may buhay na kabutihan, mayroon din pong buhay na kasalanan. Paano ang buhay na kasalanan kabilang dito? Makapag-share ka doon ng kalaswaan sa social media at bigla kang mamatay nang hindi ka nakapagbalik loob kay Allah. Habang buhay ang kalaswaan na na-share mo sa social media, nakakagawa sila ng kasalanan dahil sa malaswang iyong ikinalat sa social media. Kahit nandoon ka na sa ilalim ng libingan, habang mayroong nagkakasala sa buhay na kalaswa na naikalat mo sa social media, patuloy kang nagkakasala at nadadagdagan ang iyong kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala ka na sa mundong ito. Kung naririnig mo, aking kapatid, aking sister, sa pananampalatayang Islam, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naririnig mo ang payong ito, iwasan mo na makapag-iwan ng buhay na kasalanan dito sa mundong ito. Maging sa mga sharer, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Akala ng tao baliwala ito. Akala ng tao wala ito. Pero hindi niya alam. Yung kanyang na-share na malaswa, baka mabuhay yon. At kapag mabuhay yon, patuloy siyang nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung di siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.